Ito ang mga nangyari sa lahat ng training namin. Ngayon ay buwan ng Marso. Ngayon din ang Fire Prevention Month at ngayon din pinapaalala kung paano puksain at kung paano maiwasan ang pagkakaroon ng sunog. At sa lahat ng mga nagdaang training namin, sa tulong ng BFP, ituturo sa amin kung paano ang mangyayari sa kompetisyon. Ito ang tag of war. Kalimitan sa tag of war, ang kalaban ay tao. Pero sa pagkakataong ito, isang buong fire truck ang hihilain mo. Pinapaliwanag dito ang mga dapat gawin at hindi dapat. At ito ay binubuo ng 10 manlalaro, 2 babae at 8 mga lalaki. Kailangan ang truck na to ay mapunta dapat dito sa 2 cone na to. Pero wag ka naglalaman ito ng 1,000 galon ng tubig. Pero diskarte pa rin ang kailangan dito. Kailangan mo dapat mahila ang fire truck hanggang sa cone sa loob ng 60 segundo. Ito naman ang bucket hose relay. Binubuo din to ng 10 manlalaro, 2 babae at 8 mga lalaki. Isang tagalipat ng balde at isa naman ang tagasalo. Samantalang 4 naman na tao ang kailangan magpapasa-pasa hanggang sa makarating yung balde para may diretso ang tubig sa maliit na pool. At habang abala sila sa paglalagay ng tubig, ang isang player na to na nakasuot ng suit ay maglalagay na ng fire hose. At itong iniiwasan, dapat hindi mahulog ang helmet dahil mabibigyan ng penalty ang grupo. Katapos aayusin nito ng nakapa-letter S ang fire hose base sa rules. At kailangan pagdugtungin ang 2 fire hose na to at muli niya itong aayusin para mas maganda ang daloy ng tubig. At kapag handa na ang lahat at na-reach na rin yung water level, sisimulan na paandarin ng motor. Saka nagsimulang bumulusok ang tubig na naaayon sa pressure na binigay ng umpire. Mabilis na dadaloy ang tubig papunta sa nozzleman. At handa na rin sila. Si nozzleman na rin ang bahala ang magpatumba sa target. At kapag napatumba na ito, tatanggalin ang nozzle at tatakbo ito papunta do sa unahan. At kapag nakarating na ito, sabay-sabay itaas ang kamay para doon matatapos ang laro. At ito naman na tinatawag na fire extinguishment. Binubuo ito ng 3 manlalaro, 1 babae, 2 lalaki. Ang kailangan lang gawin ay kailangan mapula ang apoy sa mabilisang paraan. At syempre, diskarte na naman yan. At hindi pwedeng bumalik hanggat hindi naapula ang apoy. At kapag okay na, saka lang sila babalik. At ito naman ang fire hose down. At binubuo ito ng 5 manlalaro, 3 lalaki at 2 babae. Ang unang gagawin, magsusuot ng PPE. Si P1 ay tatakbo mula sa dulo para irolyo ang fire hose sa mabilisang paraan. Pagkatapos, ilalapag niya ito sa harap ni P2 at kailangan mag-appear kasama yun sa rules. Si P2 ay magsisimula na magsuot ng LCBA, helmet at gloves. Pagkatapos, mabilis ang itatakbo patungo sa 3 obstacle at kailangan niya itong malagpasan sa mabilisang paraan. At kapag nalagpasan niya to, ipapasa na naman ito kay P3. Si P3 ay magsusuot ulit ng LCBA, helmet at gloves. Pagkatapos nun, bubuhatin niya ito at itatali niya ito sa madiskarting paraan. Kapag naitali niya na, aakyat na siya sa pangalawang palapag at kailangan magdoble ingat sa pag-akyat. Pero yung kasama namin na yan, sanay na yan. Pagkatapos hilahin ng fire hose, ibababa niya naman ito kay P4. Saka lang magsisimula magsuot si P4 ng LCBA, helmet at gloves. At siya naman ito magtatanggal ng tali. Malaking advantage kapag quick release ang pagkakatali ni P3. Si P4 ay kailangan malagpasan ng obstacle na to. Kailangan niya maitawid dito nang hindi nalalaglag. Pag nalagpasan niya ito, sa kanya ibibigay kay P5. Ang isa dapat na hindi makakalimutan, ang pag-appear ng 2 dahil isa yan sa rules. Si P5 ay magsisimula na ulit magsuot ng LCBA, helmet at gloves. At si P5 naman ang bahalang ang magpa-fire hose through. At kailangan diretso ito para pumasok sa 2 cone na yun. O diba? Napakalupit. Ito yung mga kagrupo ko. Marami kaming bago at marami ding veterano. Masarap matutunan ng mga ganitong bagay. Magagamit mo ito sa buong buhay mo. Hindi lang sa kumpanya na pinapasukan mo, kundi pati rin sa pamilya mo. Napakaganda dahil isa kang emergency responder. Ang mga kaalaman ng mga veterano ay naisasalin na sa mga baguhan. Siyempre, katulad ko. Nadagdagan na naman ang kaalaman natin. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli, paalam. At bukas na pala ang laban.